Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Pwersahan o manong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at Programming Office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, hanggang sa may narinig na lang po kami mga kalabog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Tapos, that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. May isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko, paper cut. Nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am na kaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng wag naman ganito. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral.